Politics update na naman po tayo ngayon mga ka-YouTube. Update po natin ang ginawang pagpunta ni Pangulong BBM sa Davao na kilalang baluarte ng mga Duterte. Alamin po natin ang pakay ng pagpunta doon ng ating Pangulo. Makaraang pagsalitaan siya ng hindi magandang pananalita ng mag-amang Duterte. Narito po. Namahagi ng mga titulo ng lupa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa mahigit 2,600 agrarian reform beneficiaries sa Davao Region, sa ginanap na aktibidad sa Rizal Memorial College Gym sa Davao City nitong Miyerkules. Ang aktibidad ay bahagi ng implementasyon ng Department of Agrarian Reform ng kanilang support to parcelization of lands for individual titling sa kanyang talumpati. Tiniyak ng Pangulo na tatapusin ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa panahon ng kanyang termino, upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka sa bansa. Sinabi ng Pangulo na ang pamimigay ng titulo ng lupa ay unang hakbang pa lamang, sa pagtulong sa mga magsasaka para makalaya sa kahirapan dahil magtutuloy-tuloy ang pagtulong ng gobyerno sa tulong ng pribadong sektor para mabago ang buhay ng mga ito. Ipinagmalaki ni Pangulong Marcos Jr. na 70,000 na ang titulong na ipamahagi ng gobyerno sa mga magsasaka noong 2023, target ng DAR na makapamahagi ng Collective Certificates of Land Ownership Awards sa mahigit 1,140,000 agrarian reform beneficiaries. Narito po ang mismong pahayag ng ating Pangulo. Layunin kong matapos ang pamamahagi ng lahat ng lupang saklaw ng CARP bago matapos ang aking termino, kaya't natutuwa ako na masigasig ang DAR sa pamimigay ng mga titulo. Umaasa ako na dadami o dodoble pa at sa taon na 2024. Ang mahigit na 2,000 titulo na ipapamahagi natin ngayon dito sa Davao ay magandang simula at simula lamang para sa 2024. Ang pamimigay ng titulo sa ating mga magsasaka ay unang hakbang lamang sa pagkamit ng kanilang kalayaan sa kahirapan. Kaya naman, inubuhos ngayon ng pamahalaan ang mga serbisyo at ayudang kailangan ng mga magsasaka. Kaya't inaanyayahan ko po kayong lahat na magtulungan at sa pagtataguyod ng kapakanan ng ating mga magsasaka. Sama-sama at kapit-bisig po tayo sa pagpapayabong ng agrikultura ng bansa sa pagkamit ng mas masaganang bukas para sa ating lahat, para sa lahat ng Pilipino. Maliban sa pamimigay ng titulo ng lupa, pinasinayaan din ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Davao City Bulk Water Supply Project na makapagbibigay ng 300 milyong litro ng malinis na tubig kada araw sa mahigit 1 milyong residente sa lugar. Kasabay nito, ipinag-utos ng Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan na unahin ang mga proyektong patubig sa bansa para agad itong matapos. Narito po ang kanyang mismong talumpati. It is not just about supplying Davao City with bulk water. It is also about ensuring that its people are provided with clean water and to improve their quality of life. Now, the facility has been delivering 300 million liters of water per day to over 1 million households in Davao City. The Davao City Water Supply Project is also a concrete step for us to lessen our reliance on limited groundwater by tapping the Tamugan River as a sustainable water source. And I'm very pleased to learn that this state-of-the-art facility is designed following the Water Energy Nexus model. It enables the renewable energy through its built-in hydroelectric power, lessens reliance on our already strained electricity grid, and responds to the clamor for better environmental stewardship, more responsible management of natural resources. Thank you for showing us the deep well of potential that public-private partnerships hold, not just in securing water supply, but also in paving the way for enhanced economic growth, jobs creation, and an improved standard of living for Filipinos. Emergencies, water scarcity is the hardest to contain. It is, however, preventable with foresight, right plans, united action, and strong political will. Anticipating problems instead of letting them catch us by surprise is how
we approach these challenges in the Bagong Pilipinas. We prepare for contingencies to solve problems and diffuse potential crises. Yan po pala ang layunin ng ating kasalukuyang Pangulo BBM sa kanyang pagpunta sa Davao mga ka-YouTube. Maituturing po itong malupit na gati ng Pangulo sa ginawa sa kanya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kasalukuyang mayor ng Davao na si Sebastian Duterte. Sabi nga po sa Biblia, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Comment po kayo mga ka-YouTube sa ganting ito ni PBBM. Patuloy po nating susundan ang magiging kaganapan sa ating bansang Pilipinas. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel, pa-subscribe na lang po. At paki-click na rin ang notification bell para updated po kayo sa susunod nating mga balita. Maraming salamat po sa panunood at suporta. All the glory belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all.